Nais bumawi nga nito ang si Lola Pink sa simpleng kabutihan na ginawa nitong si Ina sa kanya, kung saan kinupkop nga siya at itunuring ng kapamilya kahit nga hindi niya ito kaano-ano, ay malugod niya itong pinatuloy sa kanyang bahay, kung kaya't sa simpleng kanyang pamamaraan ito'y kanyang pagsisilbihan. Lulutuan nga sana niya ito ng pansit, ngunit biglang may pumasok sa kanyang alaala, kung saan habang naglalagay siya ng mga sangkap, naaalala niya ang kanyang kabataan. Unti-unting bumabalik ang kanyang memorya, hanggang sa sumakit nga ang kanyang ulo at bigla na lamang nawalan siya ng malay na siyang dahilan kung bakit. Nga na lang natumba ang aparador na katabi ng kalan, kung kaya't nagkaroon ng sunog ang buong barangay. Nawala ng malay si Lola hanggang sa nakita na lamang niya na umaapoy na ang paligid. Maya-maya naman ay dumating itong si Ina, kung saan pilit nga siyang pinapaalis dahil nadaganan siya ng aparador. Kahit bigat na bigat itong si Ina, sinabi nito na umalis na at iligtas na lang ang kanyang sarili. Subalit awang-awa si Ina at hindi niya ito hahayaan na matrap itong si Lola sa loob ng bahay niya. Sasabay-sabay silang maliligtas at sabay silang lalabas. Maya-maya pa nga ay tuluyan din sila nakaligtas at nakaalis mula sa bahay na iyon. Hindi alam ni Ina ay may nakakaalam na kung sino si Lola Pink. Dito nga ay agad na natawagan at agad na laman ni Juan kung saan naroroon ang kanyang lola. Noong naroon na nga sa ospital at nag-aalala itong si Ina, sinabi nito na wala siyang pera, ngunit gagawa siya ng paraan mailigtas lamang si Lola Pink. Iiwan mo na niya ito sandali. Subalit nagkataon naman naroon na itong si Juan at agad na ngang nilabas ang Lola. Masayang masaya si Lola dahil kahit papaano ay naligtas ang kanyang pangalawang buhay. At dahil nga sa utang na loob niya kay Ina, ituturing na nga niya ito na parang apo bilang kabayaran sa pagtulong niya nang hindi nagdadalawang isip.